have a great day everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ang gagawin ko lang ay mag-share lang ako sa inyo ng mga content ideas about sa mga naisip ko. Mga naisip ko lang na content na pwede nyong gawin with me. Hindi kasi, nagsulat kasi ako ng mga iba't ibang contents and nagbahagi din ako ng ideas ko and nag-research din ako ng mga pwede kong ipang contents as a new YouTubers lang. So, if new YouTubers ka, samahan nyo ko. Mag-share lang ako ng mga ilang contents na pwede nyong gawin. If gusto nyo din, pwede nyo rin akong gayahin sa mga YouTubes ko sa baba. Puro mga unboxings lang naman yon. And so far, mga events lang ko, anong mga kaganapan ko sa buhay ko, ganun lang. So, may hinati ako na 5 categories sa bawat contents na to. Ito ang challenges, pranks, homes, studies in school, myself. Ayan, bali, 5 yon lahat. So, mag-i-start muna tayo sa challenges. Number 1, meron ako dito yung Get What You Want in 3 Minutes Challenge by Mom. Sa akin kasi, si Mom yung ilalagay ko sa challenge na yun. Pero it's depends naman yun sa inyo kung sino yung ilalagay nyo sa challenge na yun. Your friends, family, sisters, your brothers, kung sino yung gusto nyo. Get what you want in 10 minutes. Kung merong 3 minutes, may 10 minutes dapat. Kung sa 10 minutes na yun, dapat like sa mga malalaking groceries na yun or malalaking SMs, like yung mahihirapan silang makapili at mahirapan silang kumuha agad ng mga items na yon. Blank Can't Say No Challenge. Sa akin kasi, si Mom Can't Say No Challenge. Depende na sa inyo kung sino sa family nyo ang gusto nyo ilagay doon or i-challenge nyo doon. Like kung sino yung mga mapipera sa tao nyo, mapipera sa pamilya nyo, ganun. Saying yes to my mom or BF in 24 hours. So, ibig sabihin nun, 24 hours lang kayo kapag kakausapin kayo ng isang tao, mag-pure yes lang yung sasabihin nyo. Yes, 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 yes. And doon natin malalaman kung ano magiging reaction nila sa kakasabi mo ng yes, di ba? Mahirap yon lalo na sa mga parents na may initin yung ulo, be. So, pag ginawa mo yun sa parents mo, ewan ko na lang, baka bigla ka na lang bardagulin. Speaking English in 24 hours. Example, may friends kayo, may family bonding kayo, pwede nyo yon isingit yung 24 hours English challenge nyo. Kapag may nagtagalog, out na yon. Mas better din kung maglalagay din kayo ng prize. Halimbawa, kung sino yung last na mag-i-English, kung sino yung magtatagal sa English na yon, yun yung mananalo ng prize na yon. 24 hours in my room. 24 hours in my room, ibig sabihin, 24 hours ka sa room mo lang. Hindi ka lalabas, as in, hindi ka lalabas sa pinto ng kwarto mo. Bali, magpapahatid ka lang ng food sa kwarto mo, ganun. 24 hours without any gadgets. Isa din yon sa mahirap na mga challenges para sa akin kasi, nakakabagot kapag wala talagang gadgets. Mostly sa mga tao, gadgets talaga yung pinaka-importante dahil ang gadget sa atin is yun na yung minsan nagiging hanap buhay natin, yun na din yung minsan nakakalibangan natin, and ayun yung magiging challenges na isa na sinulat ko dito para sa akin. Whisper Challenge. Etong Whisper Challenge na to is maglalagay lang kayo ng headset, yung malaking headset, tapos may song yun, may malakas na song yun, and yung partner mo is magsasabi lang ng mga words and dapat mahulaan mo yung kung ano yung sinasabi niya, parang ganon. So, medyo hindi ko pa alam yung mismo na Whisper Challenge, pero ganun yun. No Reaction Challenge. Maganda yung No Reaction Challenge para sa mga events na like may mga funnies or thrill. Example, No Reaction Challenge kung nanonood kayo ng horror movies. No Reaction Challenge if aalis kayo, pupunta kayo sa mga rides. Example, sa Enchanted Kingdom, ita-try nyo lahat yung mga scary rides doon. Para naman sa mga foodies, eto, 1,000 pesos challenge in food court. So, maghahanap lang kayo ng place na may food court. Ibig sabihin nun, maraming mga pagkain. So, di ba sobrang daming pagkain nun and hindi ka makakapili talaga kasi 1,000 lang talaga yung pera mo and kailangan mo yung tipidin para marami kang mabili. So, isang challenge yun para sa mga, alam nyo na, like parang makakita ka lang ng food tapos gusto mo lahat kainin.
lie detector challenge. Ayan, may dalawang uri nun. Isa yung parang yung nabibili lang na parang bilog. Yung ilalagay yung kamay doon, lie detector challenge. And meron din naman yung legit na lie detector challenge. As in legit na legit talaga. Yung mga ginagamit ng mga detective, ganun. Ito, naisip ko dito, bag raid challenge to all family. Bali, kung marami naman kayo sa pamilya nyo, like sobrang dami nyo, mga like, umabot kayo ng 5 or something 10, ganon. Maganda rin yung ipang content dahil ibabag raid mo sa kanila. Ibabag raid mo sila, like ano ba yung nasa bags nila, di ba? Nakaka-curious. Ayun. So, kung wala naman kayo anong family members, pwede rin naman yung friends. Pwede din yung kung may pasok na bag raid challenge sa mga classmates nyo. Wallet trade challenge. Katulad rin to ng bag raid challenge. Wallet trade challenge na to is yung titignan mo lahat ng mga wallet nila kung magkano, kung sino ang laman, di ba? Kasi minsan kasi di ba may mga pictures silang tinatago doon, alam niyo na. Next is transformation to blank. Ibig sabihin nun, halimbawa gusto niya mag-transform as ganito, ganyan. Katulad na lang na magta-transform ka bilang isang cosplay player. Halimbawa, bilang anime. Or kaya, magta-transform ka, may gagayahin kang isang tao. I-makeup mo siya na parang kahawig mo siya, ganon. Ayun yung transformation challenge. 100 layer of blackheads removal. Ito para sa akin, mas bet ko to kasama yung boyfriend ko. Mas bet kong kasama yung boyfriend ko sa ganito kasi wala lang, gusto ko lang ma-imagine kung anong mangyayari sa kanya sa 100 na layers ng blackheads removal na yun. Kasi masakit yun, isang layer pa lang masakit na no. So paano pa kaya kung 100, di ba? So magandang banding yun para sa inyo. Balut mukbang challenge. Etong challenge naman to, para naman to sa mga ayaw sa mga balot, di ba? Kung ayaw ng isang tao sa balot, di ba? Big challenges talaga yun, be. Yung BF ko, ayaw niya sa balot kasi naaawa siya sa balot. Which is, ganun din ako dati kasi naaawa ako sa, alam niyo yung sisiw doon? Sisiw ba yun? Or duck? Ayun. Basta yung parang sisiw doon sa balot, naawa ako doon. Like, dapat binuhay mo sila, ganun. Kaso, nung natikman ko na isang beses yung balot na yun kasi pinilit ako ng friend ko, nasarapan ako ng sobra, as in sobrang sarap. Like, parang naging favorite ko na siya sa mga food na gustong gusto ko. So, ayun. Pero nung pinilit ko yung BF ko one time nun, hindi niya nagustuhan. Parang gusto niya isuka. So, challenges talaga yun sa mga ayaw sa mga balot. Pranks. Hindi ako masyado mahilig sa pranks kasi, wala. Feeling ko ang mga pranks kasi is parang nakakasira ng buhay, be. Like, alam mo yun, kapag halimbawa nag-prank ka na nahimatay ka, ganon-ganon, paano kung naging totoo yung prank na yun? Like, example, nag-prank ka ngayon, tapos sunod na araw, nangyari na talaga yung prank na yun, naging totoo yun. Eh di isipin din nila na prank yun, tapos nagbibiro ka lang, diba? Imbis na dinala ka kagad sa ospital kasi naging totoo yung prank na yun. Eh, pinagkamalang ka pang prank lang. So, hindi ako masyadong sa prank. So, ayan. Konti lang yung naisulat kong pranks dito. Tattoo prank on my mom. Kasi, ayaw ni mother na magpatattoo ako, be. Ayaw niya. As in, ayaw niya magpatattoo ako. Next naman is pregnancy test prank. Maganda din yung prank na yun. Malay mo, di ba? Nag-pregnancy test ka, tapos pinrank mo sila, di ba? Tapos binugbog ka na. Next is ignoring prank. Maganda din to. Halimbawa, ignorin mo yung nanay mo, ignorin mo yung tatay mo, ignorin mo yung boyfriend mo, ignorin mo sila, and bugbog berna ka na, be. Next is category na homies. Basta sa bahay, ganun. Moving house vlog, new apartment or new house, ganun. Organize or clean with me. Isa din yun sa maganda kapag nasa bahay nyo. Mag-organize ka lang kung anong gusto mo i-organize and linisin, di ba? Study desk makeover, kung gusto mong dagdagan or baguhin yung design ng study desk mo, ganun. Gaming setup makeover. Gaming setup tour. Room makeover. Organize our fridge or tour.
Halimbawa, may refrigerator kayo, malaki yung rep nyo, kung sosyali naman kayo, paano mo yun i-organize? And itutur mo kami kung saan mo nilagay yung ganito, ganyan. Room tour, house tour, kitchen tour. Ayun yung mga tatlo na mga gusto ko na gawin. Kaso, be, hindi pa pwede ngayon. Kasi, yung kitchen namin, be, parang alam mo na yun. Parang pinaglumaan ng panahon. Tapos, wala rin kaming room, kaya wala rin ng room tour na yan. Tapos, pag house tour naman, be, ayaw ni mother kasi nahihiya siya sa bahay namin. Tama. May studio tour. Kung may studio naman kayo, i-tour nyo din. Studio tour. Bookshelf tour. Kung may hilig naman kayo sa mga libro, manga, comics, ayan, maganda rin ipapang tour nyo yun kung may mga collection kayo ng mga books. Maganda din kung magre-recommend kayo ng mga magagandang babasahin ng mga taon. Closet tour. Kung meron ka namang closet and di ba mayayaman ka din and meron kang closet, marami kang mga damit na magaganda, maganda rin yun na pang content kasi para sa mga taong obsessed sa mga damit. Di ba? May study desk tour or may arts desk tour. Kasi, nag-iisip kasi ako kung magsiseparate ba ako ng study desk and arts desk. Kasi mahilig ako sa arts. So, yung mga materials, mga arts, yung mga paintings, yung mga ganon, mga pencils ko. So, baka gusto kong gawin yun. Kaso, be, wala pa akong pera, be, para sa ganun, be. Cleaning my closet. Kung may closet kayo, maganda din yun. About naman sa school or studies, ito naman. Grade 12 diaries. Example, magi-grade 12 na kasi ako sa pasukan. So, ayun, baka ayun yung i-content ko kapag kapag pasukan na namin. Pero kung depende naman yun sa inyo kung anong grade nyo na. Halimbawa, grade 11 kayo, grade 11 diaries, or grade 10 kayo, grade 10 diaries, ganun. 4 a.m. study vlogs. Example, may exam kayo, ganun. Mag-review ka ng 4 a.m. Especially sa mga pang-umaga talaga dyan, gumigising ng maaga talaga. So, 4 a.m. maganda. Marirecommend ko lang kung mag-study kayo, 4 a.m. talaga. Kasi mas nag-generate yung utak natin kapag bagong gising pa lang. And so, super tahimik kasi kapag 4 a.m. Yun yung pinakagusto ko kapag sa gabi. Get ready with me, school morning routines. Senior high school diaries. Back to school haul or Shopee stationery haul. Iyon, mga gusto kong gawin dun, be. Kung may pera lang ako, be, nag-shopping na ako na nag-shopping dun sa SM. Kaso wala. Senior high school or junior high school first day of school and last day of school. Ayan. Bali, dalawa yun. First day of school and last day of school. Finally, I'm senior high school graduated na magandang pang-content din yun. Like, parang last day nyo na yun bilang isang estudyante ng senior high school. Ano yung mga alala nyo? Ano yung mga mangyayari? Ano yung mga events? Ano yung mga gagawin nyo ng mga classmate nyo? Ganun. What's in my everyday school bag? What's in my bag as a STEM students? Kung STEM students ka, ayun, magandang content yun. Kung hindi ka naman STEM, palitan mo na lang what's in my bag as a HUM students or what's in my bags as GAS students, ganon. After school routine. Kung ano yung mga gagawin mo pagkatapos ng school nyo, ganon. School day in my life. Parang may pagka-same din yun, pero magandang title din kasi siya. Study with me. Example, mag-aaral kayo, ganon. Like, pupunta kayo sa ibang lugar. Kung mayaman-yaman naman kayo, pumunta kayo dun sa Starbucks, tas dun kayo mag-study, be, diba? Kung mayaman kayo, pero kung hindi kayo mayaman, tamang bahay lang tayo, be. A day in my life as a STEM student. How I learned blank. Halimbawa, ano yung natutunan nyo, paano ko to natutunan, paano ko to nagawa, like kung anong skills nyo. Kung may sports naman kayo, ganon, paano mo ba natutunan yung sports na yan, ganon. Study tips for blank. Halimbawa, study tips for STEM, study tips for YUM, language learning tips. Example, nag-aaral ka ng Nihongo or Spanish language. Ayun, mabibigyan mo sila ng mga tips kung paano nyo naaaral yun. Lastly is myself. Sa myself, marami akong naiisip. Para sa akin lang. Wala akong kasama. Ako lang talaga mag-isa sa vlog na yun. Ako lang ang main character at main lead.
Number 1, teenage advice for girls. Or kung lalaki ka, teenage advice for boys. 5 a.m. morning routine. Things to know as a teenager. My morning skincare routine. My night skincare routine. My body care routine. What's on my phone? Kung may phone ka naman, kung maganda yung phone mo, and di ba kung marami kang tinatago, na gusto malaman ng mga tao, di ba? Pagbigyan nyo na sa sa what's on my phone. So, ipapakita nyo lang kung ano yung laman ng cellphone nyo, ganon. Pero ako, wala pa akong cellphone. Nakikihiram lang ako ng cellphone. Kaya hindi ko magagawa yun. Give guides ideas. Kung meron naman kayong mga events, such as Christmas, New Year, trying on everything on my closet. Isa din yan sa magandang gawin kung may closet kayo and kung madami kayong mga damit, di ba? Pero I think sobrang hirap nito kasi, di ba, kung sobrang dami nyong damit, like, parang iisa-isahin nyo pa, di ba? Pero be, kung dugyuti naman yung damit mo, wag mo nang gawin to, di ba? Wag mo nang gawin yun. Story time. Isa din yun sa maganda. Halimbawa, mag-story ka about sa family nyo, paano mo to nagawa, paano mo siya nakilala, and ayun. How I met him, di ba? Kung may boyfriend ka, paano mo siya nakilala, saan mo siya nakilala, paano kayo nagkatagpo, ganon. What's on my computer? May computer ako, kaso, hindi pa siya ganong kaayos. Garden with me. Kung mag-garden with me kayo, sana gandahan nyo naman yung mga halaman nyo, di ba? Char, undemanding. May hilig sa halaman yung mga mothers nyo, mga lola nyo, ganyan. So, maganda din yun. Halimbawa, tutulungan nyo yung mother nyo sa pag-garden, tutulungan nyo sa pagtatanim, ng mga halaman, gano'n. Q&A. May mga types kasi yung Q&A para sa akin, ha? Para sa akin lang, ha? Q&A kung magpo-post ka sa Facebook, halimbawa kung anong gusto nila itanong, isasagutin mo yun. Q&A naman sa boyfriend mo, kung anong gustong itanong ng boyfriend mo, kung magsasalita kayo ng tanong. And sa Q&A naman para sa mga families, ganun, kung anong mga tanong nila sa'yo, tanong mo sa kanila, ganun. Facts about me. Halimbawa, kung medyo angat naman na yung subscribers mo, gusto na nila malaman kung ano ba yung mga facts mo sa buhay. So, ayun, maganda din pang content yun. Kung gusto na nila malaman kung gaano ka kademonyo. Char. Ultimate guide to be a content creator. Para lang to sa mga expert be. Hindi naman ako expert. Pero ito kasi, ginagawa ko na to. Parang ultimate guide to be a content creator. Parang i-guide mo lang sila paano sila magiging content creator, ano yung mga dapat nilang gawin, ano yung mga dapat nilang hindi gawin. Top 10 tips for being senior high school students. DIY blank tutorial. Halimbawa, magdi-DIY kayo sa school nyo. Halimbawa, may pinapagawa sa school nyo na bahayan, ganun. Tutorial mo yun, DIY tutorial. Or halimbawa, papagawin kayo ng basket, DIY tutorial, ganun. DIY basket tutorial, ganun. How I achieve something. Halimbawa, papalitan mo yung something dun, ha. How I achieve blank. Reacting to my old videos. Siguro napaka-awkward nito kapag ginawa ko to, pero ang konti pa lang kasi ng videos ko, and siguro gagawin ko to mga 3 years ago. My 10 essentials item. Magbibigay ka lang ng mga 10 na gusto mo na ibahagi sa kanila. 10 ways to achieve something. Ganon. Parang katulad lang siya nung how I achieve something. Pero, ito kasi may number siya. 10 ways to achieve something. Halimbawa, depende na sa inyo kung 5 or 10 or 20, ganon. May top 5 apps for purpose or blank. Halimbawa, kung gusto nyo ng 10 apps or 5 apps, kung ilang gusto nyo, top 5 apps mo na paggagamit sa mga edits, ganon, ng pag-edit ng videos or mga photos. Comparing product A versus product B. Ipagko-compare nyo lang naman yung dalawang product na yun. Halimbawa, may dalawa kong product na yan. And ipapag-compare nyo lang, halimbawa, ano yung mas magandang quality ko, ito ba, or ito, ganyan.
So, ayun, dito na nagtatapos ang aking video. This is my part 1 pa lang. So ayan, ang part 2 nito is dun sa taas. Panoodin nyo na lang kung gusto nyo pa magkaroon ng more ideas about sa pagkukontent. And guys, etong mga content na binahagi ko sa inyo is hindi ko pa nagagawa. So, gagawin ko lang rin siya. So, sabay-sabay natin siyang gagawin, yung mga ideas ko na yan. So, ayun. Thank you sa panonood and I hope nag-enjoy kayo at may nalaman kayo ng kahit kukunti lang, di ba? At nakatulong ako kahit papaano sa inyo sa mga gustong lumevel up ang kanilang mga YouTube account and magkaroon ng maraming subscriber. And please don't forget to like and subscribe my channel para naman, di ba, tulungan tayo dito. So, ayun lang. Thank you na maraming sa mga supporters and solid supporters ko dyan. I hope nandiyan pa rin kayo hanggang sa huli. Thank you and bye-bye!